Breaking news! Naval drills, napakalaking tulong sa Pilipinas ayon umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, China galit na galit, mga barko nito hindi makapurma sa West Philippine Sea. Ito ang ating tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, magandang hapon po mga kababayan. At muli, nandito na naman tayo para magbigay ng update at impormasyon po sa inyo lahat. At siyempre mga kababayan, itong latest video natin mga kababayan ay tungkol pa rin ito sa isinasagawang drills ng Pilipinas, Estados Unidos at mga kaalyadong bansa nito sa West Philippine Sea. Ito po mga kababayan ang atin tatalakayin. Ayon kasi sa ating mahal na Pangulo, umaasa ito ang PBBM na ang joint naval drills ay makakatulong na mapawi ang mga tensyon sa West Philippine Sea. So yun po mga kababayan, para madahan-dahan ang mga agresyon ng China dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. So tingnan nyo nga po mga kababayan, dalawang barko ng China ay hindi po makalapit-lapit dyan sa West Philippine Sea. Dahil nga mga kababayan, nandyan po gumagawa ng drills ang barko ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito sa West Philippine Sea. Kaya hindi po makalapit-lapit ang mga barko ng China. Takot din naman kasi yan ng mga barko ng China mga kababayan. Tanging Pilipinas lang naman ang kaya nilang bulihin at harasin. Pero yung mga malalaking bansa mga kababayan ay takot din yan ng bansang China mga kababayan. Ayon pa umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Pilipinas ay magpapatuloy umano sa pagsusubok na lahat upang maiwasan ang karagdagan mga insidente na maganap sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga insidente na pagrampa at labis na paggamit ng mga water cannon ng China. So yun po mga kababayan, gagawa ng paraan ng gobyerno na maibsan na yan ang pagiging agresibo ng China at maiwasan insidente na pagpaputok ng mga water cannon at pangharas ng mga barko ng China na ito mga kababayan. So gagawa na ng ating mahal na Pangulo ng paraan at mga kawani nito para maiwasan ang mga insidente na ito mga kababayan. Sa araw ng kagitingan, sinabi umano ng ating mahal na Pangulo sa lahat nating mga kababayan, huwag tayong magpapaapi o magpapabuli sa ginagawa umano ng China dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ipaglaban natin ang atin sariling mga teritoryo. Yan po ang mensahe ng ating mahal na Pangulo sa lahat nating mga kababayan. Na dapat natin talaga yan ipagtanggol dahil atin yan. Walang karapatan ng China sa West Philippine Sea. Kaya ang ating mahal na Pangulo ay todo depensa sa ating mga teritoryo. Pero itong mga anti-Marcos, todo naman paninira sa atin mahal na Pangulo. Parang kinakampihan pa ang China. Ano ba mga kababayan? Papayag ba kayo dito na mawala ang isa sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea? Papayag ba kayo na makuha ng China yan? Na dapat ay tayo ay nakikinabang dyan. Ngayon hindi na. Katulad yan ngayon, pag pumupunta ang mga mangingisdang Pilipino dyan mga kababayan, hinaharas ng mga barko ng China, pinipigilan umano ng mga barko ng China. Minsan, yung mga nahuhuling mga yaman dagat, pinapabalik ng China sa mga mangingisdang Pilipino. So yun pa nga lang mga kababayan, ganyan na ang tingin ng China sa atin. Paano pa kaya kung masakop na nila yan ang Ayungin Shoal? So ano po ang mangyayari dyan mga kababayan? Magiging kawawa tayo. Dahil gagawin po nila dyan mga kababayan, siyempre, mas lalo pa nilang palalawakin yan. Gagawa ng mga artificial na isla ang China dyan sa Ayungin Shoal. So paggawa nila ng mga artificial na isla, masasakop na nila ang ilan sa teritoryo dyan ng Pilipinas. Kaya ito mga kababayan, inuulit-ulit ko, kasi alam nyo naman po mga kababayan, maraming mga kababayan natin ngayon ang sumisira sa ating mahal na Pangulo. Tila ba'y sinasabi ng mga ito na si BBM daw
ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng away dyan sa West Philippine Sea. Hindi ba nila alam mga kababayan, dahil kay Pangulong BBM, lalong nanindigan tayo dyan na ipagtanggol ang teritoryo natin. Dahil si PBBM lang ang naging presidente na ipinagtanggol tayo sa mga dayuhang Chino na mananakop dyan sa West Philippine Sea. Ang nakaraang administrasyon mga kababayan na sinasabi nyo na matapang, ipinagkasundo at ibinenta tayo. Ayan, lumabas na ang totoo mga kababayan. Ang gentleman agreement na yan, ipinagtatanggol pa ng mga senador, ibang mga senador. Dahil tuta din ata sila ng China. Palibasa itong mga kababayan, hindi sila nahihirapan kasi nandyan sila sa Senado. Ay paano yung mga taong bayan, mga mamamayan ni mangingisda natin doon sa West Philippine Sea, na sila ang sumasuffer sa mga pangharas ng mga barko ng China? Hindi ba naisip ng mga senador yan na maka-China? Hindi nila naisip yan kasi pang sariling isip lang ang iniisip nila. Niluklok sila ng taong bayan dyan para protektahan tayo. Nagawin nila ang trabaho nila, hindi para magprotekta ng isang tao katulad na kay Kibuloy. Diba? Ilang mga senador talagang pinarotektahan si Kibuloy, ano? Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang matagumpay na joint naval exercise ng 4 na bansa sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa strategic waterway. Ayon pa umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nanais niya na ang mga drills na ito ay makakatulong na mabawasan ang tensyon sa pinag-aagawang karagatan. So yun po mga kababayan. So makakatulong umano ito, ang mga drills na ito, para maiwasan ang mga tensyon sa West Philippine Sea mga kababayan, dahil sa patuloy na pangharas ng mga barko ng China. Naiwasan naman talaga mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan, mga barko ng China, hindi makagalaw dyan sa West Philippine Sea. Hindi nga sila makalapit mga kababayan. Siyempre mga kababayan, anuhin niya yan, 4 na bansa yan: Australia, Japan, Pilipinas, US. Kahit US lang mga kababayan, pag kinati nila yan, tingnan natin. Takot na yan China. Pilipinas lang naman ang kaya ng China. Pilipinas lang ang kaya ng China. Mga kababayan, Pilipinas lang ang kaya ng China ang aphin ang lumalalim na ugnayan ng pagsiguridad ng Pilipinas sa Estados Unidos at iba pa mga bansa ay hindi nauugnay sa tumitinding pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Sinabi mo ng opisyal ng Philippine Coast Guard nito lamang Lunes. Sa isang panayam sa radyo, pinabulaanan umano ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, Commodore G. Tarilla, na ang mga usapin na ang cooperative maritime exercise ng Maynila sa iba pa mga bansa na pinag-aagawang karagatan ay pumukaw sa galit umano ng China. Halos mga aktibidad dyan ng Pilipinas ay nandyan palagi yan ng China. Gumagawa din ng China kaagad ng mga drills, kinukontra din kaagad ang mga ginagawa umano ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito. Nakala mo naman talaga ay papasukin ang kanilang mga teritoryo. O ganyan ang bansang China mga kababayan. Takot na takot sila kasi sila ginagawa nila yan. Gawain po nila yan mga kababayan eh. So akala nila gagawin din ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito. Subalit sila lang naman talaga ang gumagawa ng ganyan mga kababayan. Pa umano kay G. Tarilla, sa parehong panayam sinabi ni Tarilla na ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay nagsagawa ng close quarter maneuvers malapit sa mga Pilipino vessel. Binanatan ang mga mangingisda na parang gagamitan sila ng water cannon. Mga kababayan, muntik na pala itong mga mangingisda natin, pinaputukan na naman ng water cannon ng China. Buti na lang mga kababayan ay nandoon din ang ating Philippine Coast Guard. So ayon pa dito mga kababayan, tutulong lang ang ating mga mangingisdang Pilipino sa paglatag ng aggregate device sa Rossor Reef. Pero itong China ay parang agresibong mangharas na naman.
Subalit hindi natuloy mga kababayan ang isinagawa umano ng China na pangharas sa mga barko ng Pilipinas. Nangyari ang insidente ilang linggo matapos payag ng puwersa ng Pilipinas ang pagsasagawa ng naval dress kasama iba pang mga bansa sa loob ng teritoryong karagatan ng Pilipinas bilang bahagi ng balikatan at exercise ngayong taon. So ayan mga kababayan. So nangyari lang yan dahil ngayon taon mga kababayan ay dito talaga iginanap ang pinakamalaking balikatan exercise sa bansa natin. So yung mga kababayan ngayon, hindi na makaporma ang China kasi nandyan yung mga malalaking bansa katulad ng Amerika at mga Japan, Australia dito sa ating teritoryo. So yun po mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating balita at siyempre ano makukomento mo at masasabi mo dito mga kababayan at siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang araw.